Isang mainit na issue ang umuugong ngayon sa politika matapos lumabas ang balitang umano'y nagmamakaawa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga impormasyong kumakalat, may pangamba raw sa loob ng administrasyon na posibleng mababago ang balanse ng kapangyarihan, lalo na't patuloy ang pagtaas ng impluensya ng Vice Presidente sa mata ng publiko. Dagdag pa sa mga ulat, sinasabing may tensyon na namumuo sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. May mga nagsasabi na ang hakbang na ito ay bunga ng takot na mapalitan o maunggusan sa pwesto, lalo na sa usaping suporta ng mamamayan at mga kaalyado sa politika. Gayunman, wala pang malinaw na pahayag mula sa magkabilang panig upang kumpirmahin ang naturang alegasyon. Samantala, ayon sa ilang tagamasid, tila nababahala ang palasyo sa patuloy na spekulasyon na maaring magdulot ng pagkakawatak-watak sa hanay ng pamahalaan. Nanawagan naman ang ilang sektor na pairalin ang katotohanan at iwasan ang pagpapalala ng issue hanggat walang opisyal na kumpirmasyon upang mapanatili ang katatagan at tiwala ng publiko sa pamumuno ng bansa. Din po kami kasi inaasahan po namin na dapat ang magiging presyo po ng palay po nasa mga 22, 23 lang po. Para po kahit paano maganda po yung presyo sa merkado. Alam niyo naman po ang rule of thumb, kung 20 yan, hindi magiging 40 po sa market, kung 23 yan, 46. Eh kung 25 po yan, well-made price pa lang po pinag-uusapan natin, 50 na agad. So nakikita po namin talaga kailangan po maagapan po natin yung January. Oo. Na makapagpapasok na po agad. Kasi wala na po talaga tayo maasahan sa local. Dahil tapos na po yung harvest, nagkataon po ngayon, December po may demand eh. Alam niyo yung mga household, mga corporate, mga kumpanya namimigay po ng aming mga bigas, everything. So nataon po doon sa timing po ng Christmas season. Oo. Ka-Orly, ang pagkakaalala ko, sa mismong sabi niya, hanggang January enough yung supply. Ano kayong nangyari? Bakit kayo nagkaganoon? O kinulang yung mga na-import natin? Sa tingin po namin, siguro po yung talagang yung data na nakikita po namin ngayon, unang-una po na wala po yung importation. Nakita naman po sa data, yung pagpasok po na hinto na ng September. Ilan na lang po tayo yung mga ibang pang naka-kontrata pa po ng mga bago pa mag-September. So nakita din naman po natin nag-harvest. Actually wala tayong naging problema sa September, October. Pagdating po ng November, ngayon po napansin ko namin, wala na po talagang imported sa merkado. And then yung palay po talaga tumataas. Yan naman po mapapatunayan ng ating mga magsasaka sa kanayunan na hindi na nila hawak halos yung mga natapos na. Siguro yung later part po ng October talagang nagit nila. Maganda na yung presyo. Tapos may mga ilan na lang po ng November. Pero ngayon po pagpasok po ng December, nagulat din po kami, talagang halos manipis na po ang stock po talaga ng imported. Halos pa wala na. And then ganun din po yung palay, mataas na po talaga. Yun ang sitwasyon. Ito ho mismo ay pambansang samahan ng mga grains retailers. Katotohanan po ito na dapat nating tanggapin. Ngayon, ang desisyon ay manggagaling na naman sa gobyerno. Sige, so Ka-Orly, Merry Christmas! Opo, maraming salamat po kasi DJ. Nako mga ka-reaction, nako. Yung sinasabi natin dyan eh. Yung yung tinatawag nating mga kartel dyan, nako. Pasko no? Sinasamantala, nung nakaraang buwan pa lang, ang mura ng palay sa bukid. Ngayon, wala na daw bigas, kailangan na mag-import. Grabe po mga ka-reaction, talagang Kung kayo po ba ang tatanungin mga ka-reaction, papayag po ba kayo na si Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte ay mag-usap pa at magkaayos? Paki-comment nga po sa comment section. Balita ko mga ka-reaction merong komento si Bongbong Marcos na open daw siya kay Sara Duterte na magipagkasundo si BP Sara para yatang umihina na ang kapangyarihan ni Bongbong Marcos, mga ka-reaction. Kasi po mga ka-reaction, alam po ba ninyo na isa daw sa 10 Pilipino ay talagang ayaw na kay Bongbong Marcos.
ang kanyang approval rating daw ay sumadsad na sa 21%. So, ibig sabihin mga ka-reaction, higit pa siguro mga 10 kada 100 Pilipino. O isa kada 10 Pilipino, kada 5 Pilipino, ayaw siya. Tinawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang alok na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Unity. Narito ang express report ni Bril Montalvo. Para sa Unity, handa raw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat, kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Natanong tungkol dyan ang bise. Ang sagot niya, Natawa lang yan mga ka-reaction. Pasensya na po kayo. Nag-stuck yung aking camera pero tuloy-tuloy lang po tayo mag-react sa sitwasyong ito, sa mga gustong mangyari ni Bongbong Marcos. Ay out of this world, no? Out of this world. Mantakin mo yan, meron pa siyang tinatawag na kapal na mukha para mag-open ng isang posibilidad na magkasundo silang dalawa ni BP Sara Duterte. Naku, mga kareaksyon na yung sinasabi natin. Katulad po nito, ano po sabi ni Idol Wency Cornejo, di ko maintindihan bakit nagpunta pa. Bakit nagpumilit pang pumunta si BBM sa Davao para mag-inspect kuno ng tulay. Di ba niya alam na kinamumuhihan siya ng mga Davaoenyo? Sa bagay, wala nga pala siyang alam. Ang galing mo, Idol Wency. Habang may buhay. Parang inaawit po ni Bongbong Marcos yung habang may pulburon. Ito mga kareaksyon ha. Justice Lazaro Javier, di kami manunood lang habang nagdurusa ang publiko. Nako. Winawarningan na po itong si Bongbong Marcos, mga kareaksyon ha. Hindi raw sila hindi lang sila manonood sa isang sulok habang nagdurusa ang taong bayan. Sana totoo po yan mga kareaksyon ha. Ito po, react po kayo sa comment section kung payag ba kayo na si Bongbong Marcos at si Sara Duterte magkaayos bago mag-2028. Mag-comment po kayo sa comment section. Ako, napakarami na po nagko-comment oh. Tinawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang alok na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Unity. Narito ang express report ni Bril Montalvo. para sa Unity, handa raw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat, kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Natanong tungkol dyan ang bise. Ang sagot niya, nasa The Hague, Netherlands si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pinaghahandaan na rin daw ni VP Sara ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. We're about to release a statement about the impeachment, no? So lalabas namin yan sa Monday. Meron lang akong mga edits and amendments doon. Sinagot din ng bise ang mga bumabatiko sa kanyang opisina dahil sa pagbili umano ng overpriced na laptops. Wala pong findings na ganun ang Commission on Audit. No? Kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. Sa audit report ng COA, nakalagay ang 3 million pesos na binili umanong laptops ng OVP. Pero paglilinaw ng OVP sa COA, nagkamali lang ng paglista ang staff. Hindi raw ito laptops kundi mga photocopying machine na hindi naman binili kundi dinonate at isang desktop computer. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Di pa iyan na naman sila doon sa mga computer na sinasabi nila. Di pa hiya na naman ang mga malisyosong pag-iisip. Kapag papasok tayo sa laban, siguraduhin natin na mananalo tayo. Ngayon, alam na ng lahat na mayroong korupsyon na malawakan at dapat umalis si BBM. Ang kaso nga lang, okay, sama mo si Sara. Yun ang sabi ng iba. Sabi ng iba, gusto, kudeta.
Sabi ng iba, may people power. Given yung meron tayo ngayon na hiwa-hiwalay, magiging successful ba tayo sa isang people power o extra constitutional na paraan para mapatanggal si Leon? Eh syempre, anong ginagawa ng mga makakaliwa? Ha? To divide. Now let's move on to the 2020. Ito mga reaction, si Senator Marcoleta, talagang takot na takot po ang mga mainstream media kay Senator Marcoleta. Mantagin po ninyo, hindi po siya binigyan ng pangalan sa survey. Hindi man lang siya lumitaw sa mga vice presidential. Eh paano yan siya yung vice president ng channel na ito? Eh di ibig sabihin yan yung mga ka-reaction natin na pabor kay Marcoleta, wala, hindi tayo nabilang, gano'n. Pero mga ka-reaction po natin, talagang hindi po nila isinama si Senator Marcoleta. Now let's move on to the 2028 presidential preference and vice presidential preference. Okay, 2 years to go, and we will have candidates who will be filing already their candidacy. Okay, go ahead. Yes, actually, the straightforward landscape here is that it remains really quite unchanged since we did this in August. So the Vice President, Sara Duterte, is still the top preferred potential candidate 2028. But what did you do? I'm 33%. curious. Cleve, Yes. what did you do? Did you write the names of candidates? You wrote them down and they boxed it, or they wrote their own candidates? We provided a long list of names, but they can also provide their own names. No, they can. But our experience doing this is that people tend to put the names of the former president Duterte, for example. So it's usually Tama. not valid. Tama. Yeah. So we have Sara Duterte at 30. Okay, can you put it back? Let's look at let's there. Okay, go. Followed by Senator Raffy Tulfo, number 2 yan, at 13%. Tied with the former Vice President Leni Robredo, also at 13%. No? So ito yung three highest na preferred, no? Sara Duterte, Raffy Tulfo, Leni Robredo, and then you also have unsure at 22%. The rest are already single-digit candidates, no, or potential candidates. Sorry, Senator Bongo at 4%, Senator Padilla. Wait, you mean to say that Senator Bongo is rating low as a presidential preference because as long as Sara Duterte is in the play? Yes, that's the case here. Oo. Because you hear sectors saying that he's a possibility because he ranked number 1 in the latest Senate, right? In the latest Senate run. But what you're saying is if Sara Duterte is in the play, Senator Bongo doesn't actually, he's not a competitor for Sara Duterte. Right. So actually, his biggest competition is actually within his own political camp. That's what I mean. It's the vice president herself as well. And you also see actually the same thing happening to some of the people in the opposition. No. For example, as long as the Leni Robredo is in the list of names, you also find that it's harder for people like Senator Risa Ontiveros, even Senator Bam Aquino and Kiko Pangilinan to get a higher number just because the former vice president is still there. So okay. So maybe you should make a new one. Like maybe you should make a new one of Sara, Bongo, Raffy Tulfo, take out VP Leni and then see Bam Aquino, Risa Ontiveros. So there's a clearer picture because the vice president, former vice president Leni Robredo keeps saying ayaw na niya. Ayaw niya. So, di ba, by including her, it takes away the possibility for others to shine. Yeah, right? We'll do that in the next quarter. Actually, we've already decided na we're also going to do head-to-head, no? Okay. One candidate for each of the camps, just to know really how it will look like potentially. Okay, because do you identify Raffy Tulfo as possibly a Marcos candidate?
For now, the way that we look at him is he's a potential administration candidate, but there are also rumors that he might represent the opposition, right, and run in tandem with some members of the opposition, right. But in this long list, we still identify him with the administration. Okay, so just to put it back, you have Vice President Sara Duterte at 33 and Raffy Tulfo at what number is that? 13.4%. Okay, so that's another thing. Ang layo ng gap. Oo. So does this mean at this point in time, technically speaking, the Vice President is really the front runner? She is, but By primarily leaps and bounds. She is, but primarily because the opposition against her are quite dispersed, right? So the Duterte supporters, those who are in the Duterte camp in our survey, are quite disciplined. Their only preference is the vice president, right? Yes. So they have a clear potential candidate. But if you contrast that to the other factions, the preferences are more dispersed, diba? Okay. Even in the opposition, only half prefers Lenny. The rest are saying it should be Riz Ontiveros, it should be Raffy. Okay. All right, Cleve, I don't mean to interrupt you, but we have another... I mean, we could have done this the whole show. Yes. You know how I love politics. But next, let's just close with the vice presidential preference that you have. And we can talk about this again next week, actually. But go on. Okay. For the vice presidency, it's Senator Bongo. I think this is where now you see him shining, right? Wala na dito si VP Sara at 19%. This is actually an improvement nung August namin, plus 3 percentage points. And then single-digit candidates na yung iba. But what you will also notice here is that the number of unsure that's higher here in the vice presidency, around 31% are unsure. So mas mataas to ng 10 percentage points compared dun sa presidency. Okay, all right. Now, Cleve, I'm sorry we don't have enough time, but I think to close, just can you give me, I think, a wrap-up, an overview of this whole survey? I think it's important for the public to know this was conducted November 21 to 28. Anything can change. We still have 2 years to go, but go on, Cleve. I think you're right. I think this is still an interregnum for the Philippine political landscape. We see that after the flood control scandal, there's a withdrawal of trust from our government institutions and our key leaders as well, including the president. But it has yet to be replaced. There is still no consensus yet on who to support now. And I think the primary population here who will be decisive will be the middle forcers or the median force. On that note, Cleve Arguelles, thank you for joining me today, President and CEO. So nakikita po natin doon mga reaction, hindi man lang po na nabanggit ang pangalan ng ating idolo na si Senator Rodante Marcoleta, at least bilang isang vice-presidente, no? Bilang isang vice-presidente. Anyway, mga karyasong, patuloy po tayong mga kampanya para sa ating vice-presidente, si Senator Rodante Marcoleta, para sa paparating na 2028. Kaya lamang ang aking choices, mga karyasong, Sara Duterte, tsaka Senator Rodante Marcoleta. Kayo, sino po ang gusto nyo maging vice-presidente ni VP Sara Duterte? Paki-comment po sa comment section at ating babasahin yan. Kaya ito po, mga karyasong, ay isa pang problema ito Pwedeng bumaligtad ang gobyerno, Sinabi po ni Minardo Guevara, hindi pwede, wala nang jurisdiction ng ICC. Hindi ko kayo pwedeng pagtanggol. Ngayon, pinalitan si Minardo Guevara, mga karyasyon. Bumaligtad na, mga karyasyon, pwede nang ipagtanggol. Pwede nang ipagtanggol yung mga nagdala sa Pangulong Duterte doon sa dahig. Talagang tinanggal itong si Minardo Guevara. Binabatikos ngayon ang Office of the Solicitor General dahil sa umano'y bigla ang pagbaliktad na posisyon at muling pagharap sa kasong may kinalaman sa mga petisyong inihain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema matapos itong opisyal na mag-recuse o matras noong Abril. Narito ang ulat ni Hannah Jane Sancho. Umani ng kritisismo ang Office of the Solicitor General o OSG matapos maghain ng entry of appearance sa GR number 278747 o ang petisyon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Ronald Bato de la Rosa laban sa ilang opisyal ng gobyerno kaugnay ng umano'y koordinasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court.
Ayon kay Attorney Israelito Torion, legal counsel ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa, malinaw umano sa record na noong nakaraang Marso ng taong kasalukuyan ay formal na ang pag-atras ng OSG. Sa kanilang naunang pagsusumiti sa Korte Suprema, sinabi mismo ng dating Solicitor General Bernardo Guevara na hindi ito maaring lumahok sa anumang usapin na may kaugnayan sa International Criminal Court o ICC dahil sa matibay nitong posisyon na walang obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC. Matapos sa pag-atras ng bansa sa Rome Statute, mismong Korte Suprema tumanggap at nag-aproba ng recusal o pag-atras ng OSG noong April 2, 2025, isang desisyong nananatiling may bisa at hindi pa binabawi hanggang ngayon. Ngunit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, biglang bumalik ang OSG sa kaso noong December 1 at sinabing ni-refer umano ng Department of Justice ang usapin pabalik sa kanila na ayon sa kampo ng petitioners ay taliwas, magulo at sumasalungat sa mismong mga rason ng OSG kung bakit sila umatras noon. Sa kanilang bagong pahayag, iginiit ng OSG na unripe o wala sa tamang panahon ng petisyon. Spekulatibo ang pangamba ni Senator De La Rosa at wala umanong aktong dapat pigilan ng Korte Suprema. Nagpahiwatig din ng OSG na wala umanong patunay na may ICC warrant. Pero ayon kay Atty. Torion, ito mismo ang kabaliktaran ng nauna nilang posisyon. Aniya, kung naniniwala ang OSG na unripe lamang ang kaso, maaari sana nilang sinabi na ito noong Marso at hindi nag-atras gamit ang mga ethical conflict at institutional limitations bilang dahilan. Dagdag pa niya, mismong bagong comment ng OSG ang nagpapatunay na patuloy ang galaw ng gobyerno kaugnay ng ICC dahil inamin nitong inaaral pa ng DOJ ang lahat ng opsyon ukol sa posibleng pakikipag-cooperate. Tahimik din ang OSG sa mga ulat na may mga testigong umanong inaasikaso ang ilang government agents para sa ICC. Ayon sa kampo ng petitioners, ang katahimigang ito ay nagmumukhang indirect na pagsang-ayon ng OSG sa mga hakbang ng DOJ. Taliwas sa una nitong posisyon na laban sa ICC cooperation. Well, my stand on it is that institutional positions cannot be abandoned and revived on an ad hoc basis depending on the political weather. The OSG cannot recuse itself today and then resurrect again tomorrow. There should be stability in its legal stance. They cannot flip-flop. It's not good for the country. It's not good for the Philippine government. Matatandaan ang pahayag ni Atty. Torion ay nakaugat sa serye ng mga kilos at dokumentong isinumiti ng OSG nitong nakaraang taon. Nang maglabas ng recusal ng OSG noong Marso ng taong kasalikuyan, malinaw nitong idineklara ng kanilang matagal ng posisyon na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at walang obligasyon ng pamahalaan na makipagtulungan ay nagiging hadlang upang epektibong katawanin ang gobyerno sa anumang ICC-related na kaso. Tinanggap ito ng Korte Suprema bilang formal at pinal na pag-atras. Kaya naman ang biglang pagbalik ng OSG ngayon at ang bagong argumento nito laban sa petisyon ay nakikita ng kampo ni Duterte at De La Rosa bilang pagtalikod sa sariling prinsipyo ng OSG, paglabas sa naunang desisyon ng Korte Suprema at indikasyon na maaaring pagbabago ng posisyong pang-institusyon dahil sa kasalukuyang political climate. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Ganyan lang no mga kareaksyon. Limbawa, si OSG Bernardo Guevara, sabi niya walang jurisdiction ng ICC, hindi ko pwedeng ipagtanggol ang gobyerno dahil nga walang jurisdiction. Pinalitan. O may jurisdiction ng ICC ngayon, okay. Ganyan po mga kareaksyon ng buhay sa Pilipinas. Attorney Delgado, welcome back to the Netherlands. How are you today? I'm good. I'm good that I'm back as near as I can get to PRD, to our Tatay Digong. So still monitoring the situation, not only back home but also here. Attorney Delgado, how do you feel right now with the weather, current weather coming from the warm weather from the Philippines? It's a little bit uncomfortable, but it's manageable. Unlike the one we had before, even the month of April when I was here. So I think that time it was colder than this time. 9 degrees is manageable. How many times are you already here? Twice already. Twice. This is your twice. The second time. The second time. And the only reason is because of